Bago pa man po ang pagsalubong sa bagong taon, araw-araw nang nadaragdagan. Nako, yung mga firecracker-related injuries. Kaya ano nga ho ba ang dapat gawin kapag nabiktima na ng paputok? Pag-usapan natin yan at ang mga sakit sa bagong taon. Nakasalang sa Balitang Hali ang Chief Information Officer at tagapagsalita ng DOH, Yusek Eric Tayag. Magandang umaga at advance Happy New Year! Magandang umaga, Happy New Year! Yes, advance Happy 2024 din po sa inyo. Ano po ba ang latest sa paghahanda po ninyo? Ilang araw na lang, 4 na araw na lang bago po magpalit ang taon? Okay, ang sariwang tala namin ay umabot na sa 88 ang firework-related injuries from December 21 to December 27. At bilang paghahanda, ang aming kalihim sa December 30 ay mag-iikot sa piling ospital para magpasalamat sa mga doktor at matingnan ang preparasyon ng paghahanda para sa nalalapit na Bisperas at New Year. Okay, kamusta po yung lagay nitong 4-year-old na bata sa Calabarzon na aksidente pong nakalulun ng Watusi? Unang-una, ang Watusi ay banned po at ang first aid po dyan, pag nakalulong po ng Watusi sa mga bata, 6 na putinong itlog ay pasubo kagad para sa ganun mabawasan ng panganib. Dalhin sa ospital sapagkat doon bibigyan po ng lunas po sapagkat ito ay nananatiling lason po. Magbibigay kami ng update. Sana po ay makarecover po yung batang nabanggit po. Opo, ito, ano ho ba yung pangunang lunas na dapat gawin naman kung nabiktima ng paputok halimbawa? O kaya, yun katulad kanina, nabanggit ninyo, may mga nalulon. Hindi lamang ho Watusi, minsan yung mga pulbura, hindi ba napupunta sa mata, yung mga ganon? Tama yung Connie. Maraming naitalang may eye injury. Okay na ba uli yung audio? Okay na po, okay na po. Hello? Yes, go ahead, Yusek. Okay. Ang gagawin po, lalagyan po kagad ng paper cup halimbawa yung tinamaang mata dalhin sa ospital. Huwag pong gumawa ng iba pang kaparaanan na ang mata ay gagalawin sapagkat delikado po ito. Dalhin nyo lang po sa emergency room para masilip po ng mga professional po at para hindi po magresulta sa pagkabulag. At yun namang mga iba po na nasa bugan ng paputok, hugasan po yan at dahil yan ay isang burn. Yan po ay kailangan sa loob ng 5 minuto po ay patuloy po na ang mainit na pakiramsabog ng paputok. At ito'y titingnan yan at maaaring may tahing gagawin o kaya puputulin. 6 na kasi naputulan ng daliri. Yan ay bibigyan po ng antibiotics at saka ng bakuna laban sa tetanoconine. Alright. Nabanggit niyo po yung naputol na daliri, pasintabi po sa mga kumakain. Pero pwede pa bang maisalba at dalhin sa pinakamalapit na ospital yung naputol na bahagi ng katawan tulad ng daliri kung mabiktima ng paputok? Ang problema, Rafi, sa naputulan ng daliri ay hindi po clean cut po yun. Talagang sabog na sabog po, may hirapan po. At yung iba, iniisip nila na ilalagay sa plastic na may yelo at ito'y maibabalik pa. Yan ay maaari lamang. Halimbawa kung hiwa ng kutsilyo kasi clean cut. Ito sabog talaga po at mahihirapan po yung mga doktor. Mapunta naman po tayo sa iba pang mga sakit gaya ng respiratory illnesses na posibleng makuha sa mga salo-salo o usok ng paputok. Paano ba natin ito maiiwasan? O malalaman kung COVID nga ba o hindi? Okay, unang-una, kung magkakaroon kayo ng lagnat, pananakit ng danamunan, ubo, o kahit na sipon, kailangan magsuot na kayo ng mask, magpa-test, doon lamang malalaman kung COVID dyan o iba pa. At 5 araw lang naman po yan hanggang sa mawala yung sintomas nyo. At kung lalabas po kayo, ay kailangan magsuot ng mask, lalo na sa mga senior citizen, mga buntis, at doon sa mga pupunta sa mataong lugar, lalo na at marami po ang lumalabas ngayon
at nakikihalubilo po sa maraming tao sa masyadong mataong lugar, Rafi. Okay, maraming salamat po sa inyo, Health Undersecretary Eric Tayag.